sa ating lahat. Good morning po. Muli tayo po ay nagsama-sama upang purihin ang ating Panginoon. Advance Merry Christmas sa ating lahat. So ngayon po ay narito po tayo upang alalahanin at i-celebrate ang kapanganakan ng ating tagapagligtas. Walang ibang ating Panginoong Kristo na siyang dahilan kung bakit tayo ay naririto, nakatayo sa kanyang harapan sa Diyos Ama nang may kagalakan sa ating mga puso at isipan dahil sa ginawa niyo para sa atin. Kaya tayo ay magpuli at magpasalamat sa ating Panginoon sa awitan natin siya. At ihanda po natin ang ating mga puso at isipan sa pagsamba sa ating Diyos. Ay nga po sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pakikinig ng kanyang salita. Sa Diyos ang kapulihan at kaluwalhatian, tumayo po tayo lahat para sa ating call to worship and opening prayer. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Psalms 111 o awit 111. At ito pang sinasabi. Praise the Lord! I will give thanks to the Lord with my whole heart. In the company of the upright in the congregation, great are the works of the Lord, studied by all who delight in them. Full of splendor and majesty is His work, and His righteousness endures forever. He has caused His wondrous works to be remembered. The Lord is gracious and merciful. He provides food for those who fear Him. He remembers His covenant forever. He has shown His people the power of His works, in giving them the inheritance of the nations. The work of His hands are faithful and just. All His precepts are trustworthy. They are established forever and ever, to be performed with faithfulness and uprightness. He sent redemption to His people. He has commanded His covenant forever. Holy and awesome is His name. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All those who practice it have a good understanding. His praise endures forever. Tayo mo Panginoon. O muli aming Diyos sa mga salamat. Siya aming mangiligha. Siyang nilikha ng langit at lupa. Salamat Panginoon sa araw nito. Kami inyong tinipon mo upang papurihan ka at pasalamatan ka at itaas ang pangalan. Salamat Panginoon sa araw-araw na pag-iingat mo sa amin. Tunay napakabuti niyo Panginoon. Kami inyong iniingatan, inaalagaan. Hindi niyo kami pinababayaan. Bagamat may mga problema noon, alam po namin na kayo ay nandiyan. Tunay at tapat. Siya handang tumulong sa amin. Siya aming malalapitan sa oras ng pangalaman. Siya aming kalungan. Maasahan. Salamat Panginoon na sa kabila ng aming mga kasalanan Panginoon. Kayo ay nandiyan handang magpatawad. Napakadakila ng pag-ibig Panginoon. Kami inyong pinatawad sa pamamagitan ng pag-alay ng kaisa-isang anak. Siya naging handog para sa amin. Siya nagpakumbaba ng tao. Siyang tumupad lahat ng kautusan. Siya nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. Siyang inyong binuhay mo di ba? Kung kanyang katuwiran ay maibilang sa amin. Kung kami ay makatugon, Panginoon. Dahil kami, Panginoon, ay patay sa aming mga
mga kasalanan. Ngunit yung binuhay, pamamagitan ng anak. Dalangin namin, Panginoon, sa araw nito. Na tanging ikaw lamang namin pupurihin at sasambay. Dalangin namin, Panginoon, na alisin niyo sumasagabal sa amin sa mga oras nito. Sa pagsumpa sa inyo, Panginoon. Sa pakikinig ng iyong salita. Dalangin namin ang aming mga puso at isipan ay sa inyo lamang nakatuon. Tanging ikaw lamang ang aming iaaman. Tataas ang may pangalan. Pakailan mo. Muli, Panginoon, handa niyo ang aming mga puso at isipan. Handa niyo ang aming mga boses sa pag-awit ng mga papuri, pasasalamat sa inyo. Sa inyong katakilaan, sa inyong kabutihan, sa inyong pagliligtas. Salamat. Muli, Panginoon, kami pupuri at papasalamat sa inyo. Purihin ka magpakailanman. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Aming Diyos at tagapagligtas. Ngayon po, dalako na po tayo sa ating community singing. Inanyahan ko po ang lahat upang umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sa pungunan ng ating music team, sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon, Jesus Cristo. Good morning po sa ating lahat. Psalm 111 verse 1 to 3 says, Praise the Lord, I will give thanks to the Lord with my whole heart, in the company of the upright, in the congregation. Great are the works of the Lord, studied by all who delight in them. Full of splendor and majesty is His work, and His righteousness endures forever. Ipinapahayag nito sa atin kung bakit karapat-dapat purihin ang Panginoong Diyos. Tayo'y nagagalak na purihin at sambahin ang ating Panginoon dahil sa kanyang mga kamangha-manghang gawa. Tayo'y pinapaalalahanan kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Sa magandang balita, tinubos tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Pinatawad at pinawalang sala sa kabila ng ating mga kasalanan. Napakadakila ng kanyang gawa, ang pag-ibig at ang kanyang biyaya ay magpakailanman. Kaya mga kapatid, halina tumawit ng papuri at pasasalamat sa nag-iisang Diyos at itaas ang kanyang banal na pangalan. Let's sing Hark the Herald. Joyful, oh
sing the first note. Certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Dadako po tayo sa ating community prayer.
tayo sa ating Panginoon. Pikit po natin ang ating mga mata at tutulog tayo sa Kanya. Let's pray. Our Heavenly Lord, indeed we are filled with praises and thanksgiving for the work that you have done for the redemption of your people. Salamat, Panginoon, that you have gathered us once again on this day so that we can lift up your name and be glad in you. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, for this past week that you have granted us to accomplish what needs to be accomplished from our days of work. Indeed, we are thankful that through the gift of work we can provide, Panginoon, sa aming mga families. We can enjoy the work of our hands. And at the same time, through the work that you have wrought in our lives, Panginoon, we are reminded also of the day of rest. And so here we are, Panginoon, in your presence. We are gathered, and as your people, as your sheep, we are here resting in your arms and blessing you for all that you have done for us. And for all, dear Lord, that you have promised to do as well. O Lord, we are thankful that through this ministry, we can continue, Panginoon, in the proclamation of the gospel. That just as you have given a commission, Panginoon, sa inyong mga alagad, commanding them, instructing them, to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching these same disciples all that you have commanded them to do. So we also do. That just as your people have continued, Panginoon, in following, in obedience, with grateful hearts and faith, so we do the same. Grant us, O Lord, to continue in this while holding on to the promise that you would be with us even unto the end of the age. And so, dear Lord, we pray that you would grant us, Panginoon, to may you equip us, O Lord, to proclaim the good news sa aming mga Sunday school students, sa aming mga families, understanding that our family is our first ministry. They are a blessing from you. And so they need to hear the truth about Christ, and His work that has earned for us all the blessings of salvation that you have prepared for your people. And so we pray, O Lord, that you would grant us to be faithful in this ministry. Grant your people as well to grow as we point
one another to you. We pray, O Lord, that you would also help us to minister sa aming mga loved ones also na nasa abroad. Pray that you would also, that as you keep them, protect them, may you also grow them in the faith through this ministry that you have placed under our care. O Lord, we also pray that as we point one another to you, we ask that you would open the eyes and hearts, Panginoon, of our loved ones, our friends, of those, Panginoon, whom you send our way, so that they would, O Lord, hear fully the good news of what Christ has earned for us in His life and death. And so we are thankful, dear Lord, that through this ministry, you have called us, Panginoon, to join in your mission in making disciples of all nations. O Lord, we also remember our country, the Philippines, at mga leaders namin. While there is generally discontentment, Panginoon, sa performance ng aming mga leaders at this point, nevertheless, we still understand, Panginoon, that they are your ministers, whom you have placed in positions of authority. Above all thrones and powers and rulers, there sits one above all. There is one throne above all, and you sit on that throne. You rule over all. And because, dear Lord, you do, it is this truth that allows us to continue, Panginoon, with our lives each day, content in the fact, in the truth, na hindi po kayo nagugulat sa mga nangyayari sa aming bansa or in what other leaders, Panginoon, around the world do. At the same time, this is also what keeps us asleep soundly at night. You are God. And all things are in your hands. And so as we pray, O Lord, for our leaders and our country, we pray that you would grant them wisdom. That just as you have given them responsibility, O Lord, sa kanilang mga, at authority sa kanilang mga positions, so we pray, O Lord, that they would also be held accountable. Sa mga nangyayari sa aming bansa. You see the unrighteousness in men, while we may not see them, O Lord. And we do not understand all things, but you do. And so we pray, O Lord, that the truth would prevail. And that our leaders would be held accountable. And we pray, O Lord, that we pray as well, O Lord, na magkaroon din ng pagbabago in the way that we are being led. Grant us, O Lord, to be wise as well and to prepare, Panginoon, as we select our leaders and set next batch of leaders in the next few years. We also pray, dear Lord, that we pray against corruption, against abuse of authority. We pray, O Lord, that may you grant us to bounce back, Panginoon,
in terms of economic activity. But whether in need or in abundance, we choose to praise you. We choose to glory in the one who gave his life for us. O Lord, we also come to you with our personal concerns. We are thankful that you continue to provide for us, that you continue to give us strength. We thank you as well, Panginoon, that through the problems that we face, they serve, Panginoon, as reminders that you have placed in our hands the ministry of bearing one another's burdens, and in this case, through the ministry of prayer. We pray, O Lord, that you would grant us that as we remember one another, so we also would bring, Panginoon, these concerns at your feet. And so we pray, Panginoon, for our brothers and sisters na may mga dinadamdam and on the road to recovery, and ask that you would extend your healing hands upon them. May you take away what needs to be taken away and grant them healing, O Lord, and strength. We pray, O Lord, for Ate Rose's cousin, si Marilu. Dahil dadalhin po siya sa PGH, kumalat na daw po, Panginoon, yung cancer. And we pray, O Lord, that you would, in accordance, Panginoon, to your will, we pray that you would restore her, grant provision sa kanyang families as well, and peace during this time. We also pray for Ate Rose at sa kanyang sakit sa tiyan. We are thankful that she is here today. We pray that you would also grant healing sa kanya as she continues to take yung medications needed as she manages, Panginoon, yung kanyang gastric condition. We also lift up to you Kuya Owing sa kanyang recovery. We praise you, O Lord, and thank you dahil naging maayos yung kanyang surgery. And we rejoice with him and his family for the work that you do in his life and in his family's lives. We pray, O Lord, that through this, may you show your glory, may they grow in the faith, and learn to depend on you, Panginoon. Just as all of us, as we behold, Panginoon, your work. So may this be a reminder to all of us that we are dependent on you. You are God, and we are your people. We pray, O Lord, that may you also grant provision para ma-fulfill nila at yung mga papers needed para sa pag-settle ng mga hospital bills. We also lift up to you, Mami, sa management ng kanyang health. We pray, O Lord, that may you also ease yung pain niya sa kanyang tuhod. And for those of us, O Lord, na may mga allergies today, katulad si Ate Luz, ask that may you help us na i-manage din ito. At the end of the day, as we deal, Panginoon, with these physical conditions, we ask that may you help us, Panginoon, to remember to care for our bodies also, to remember the things that we take in and that we shouldn't be taking in.
the things that we should be doing, yung mga activities needed para sa aming katawan. Because our bodies are a gift from you. And so we pray, O Lord, that you would help us to care for our bodies. Because this is also part of living a godly life. We also pray, dear Lord, for Jobel, and ask, O Lord, that you would take away yung kanyang cold. Ganon din kay Baby Amaro na mayroong fever ngayon. We pray that may you grant healing. And we also ask that you would grant good health sa parents din ni Jubel. O Lord, we pray that as you provide healing for us and provisions needed para sa aming kagalingan, we ask that may you help us also to manage our conditions and to keep our bodies and to commit, O Lord, to not just to good health but a life of wellness. We pray, O Lord, that may you also be with us as we continue to minister with one another today, with the gifts that you have granted us. May you be glorified, O Lord, as we use this to strengthen one another and in blessing you. As we approach your word, we pray, Panginoon, that you would open our eyes to the truth. Grant us, O Lord, with eyes to see and ears to hear, so that we would behold, Panginoon, your beauty and majesty, your goodness, your excellence in the study of your word, and that we would hear your call, and that we would respond. May your Spirit enable us to apply, O Lord, your word. So that as you speak to us, we pray, O Lord, that you would change us and we would be changed. And so we are thankful, O Lord. We praise you for this day that you have made. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay lalako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sa panguna po yan ng ating mga kapatid sa PJL Tuara. At ang kanyang papasahin ay mula sa aklat ni Peter. 2 Peter chapter 1 verse 4. Tumayo po tayo lahat bilang mga pag-aaral sa pagbasa ng salita ng Diyos. Second Peter 1 verse 4, ito po ang sinasabi. By which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ang ating Panginoon. Muli po, ang salita ng Diyos ay katotohanan at ito'y kanyang kinasihan. Itutuloy ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos at ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasabi po tayo dito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ngayon po ay ihabit sa atin ng ating Pastor Raymond Venster, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa 2 Peter chapter 1 verse 4.
Nawa ang banal na Espiritu po ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw na ito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita, ang Ebanghelyo ng ating Diyos at Tagapagligtas na si Yesu Cristo. Good morning. This time naman po, kayaan niyo pong buksan ko po ang Bible sa Tagalog. So, 2 Peter, ikalawang liham ni Apostol Pedro, chapter 1. Second Peter chapter 1, pero start tayo siguro sa verse 3. So mga may Bibles, sinasabi po dyan, 2 Peter chapter 1, verse 3. Yamang pinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kalwalhatian at kagalingan. Verse 4, na dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang Kanyang mahalaga at napakadakilang pangako, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalan mula sa Diyos. Yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masasamang kita. So ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. 2 weeks ago, sinamahan po namin ni Jovi si Dad at si Mom sa kanilang Christmas party. Itong Christmas party na po ito ay inorganize ng kanilang doktor. Ang mga dumalo po ay mga diabetic patients. Karamihan po sa kanila ay mga senior citizen. So imagine nyo po na nandun ang kanilang doktor at ang mga karamihan ay senior citizens ang mga nag-attend. Merong mga mangilan-ngilan na mga staff, clinic staff, at saka mga medical representatives. Pero kami lang actually yung kabataan, may ituturing pa ba akong kabataan? Kami lang yung mas bata ng konti na nandoon. So nandun kami sa pinakalikod. Salo pusa kami. It was interesting dahil yung first half po ng kanilang party ay nagsimula sa isang lecture. Ang mga doctors mahilig sa mga lectures kung ano yung mga nakikita nilang findings sa kanilang mga field of specialization. In this case, yung kanilang doctor or diabetologist ay nagbigay ng lecture. Interesting siya sapagkat ang lecture niya ay may kinalaman po sa paghahanda on the end of life. Sa ibang bansa, well-known ang field na may kinalaman sa end of life. Pero sa atin, hindi pa masyadong kilala. At ang mga Pilipino, palibhasa kasi ay masayahin, puro happy-happy ang alam natin sa buhay natin, pero not so much pagdating sa preparations on the end of life. So, ang sabi po ng kanilang doktor, ganito daw. Ang tendency po kasi natin ay paghandaan ang mga physical and emotional aspects ng buhay natin. But not so much yung spiritual. Abala-abala po tayo sa mga physical na pangangailangan. Yung mga bagay na kailangan natin o ginagamit natin sa pang-araw-araw. At kung paano tutustusan ang mga bagay-bagay, kung ano man yung mga requirements. Abalang-abala tayo sa mga bagay na ito. Pero hindi natin pinag-iisipan o pinaghahandaan ang walang hanggan. Kadalasan, napagdududahan pa nga kung meron pang walang hanggan. Kumbaga, oo, we are a religious people. Pero sa pagiging religious natin, it's more of sumusunod lang tayo. Sunod lang tayo ng sunod. Pero ang tanong, alam ba natin ang ating sinusundan kung ito ay tama o hindi? At kadalasan, sunod lang tayo ng sunod
Pero hindi naman natin alam kung ano ang kahihinatnan natin doon. Hindi natin masagot kung mayroong walang hanggan. At paano natitest ito? Ang bagay na ito ay natitest kapag may namamatay sa pamilya. Paano? Anong ibig ko sabihin? Natitest kapag may namamatay sa pamilya. Doon lumalabas ang kaalaman natin tungkol sa walang hanggan. Kapag may namatay. Doon lumalabas ang iba't ibang alamat. Doon nalalaman kung ano ang klaseng paghahanda na meron tayo. Habang pinaghahandaan ko ang ating message, napaisip din po ako na ganito rin pala ang ginagawa natin. Although, at least some of us, probably, na kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok sa pananampalataya at sa suliranin sa buhay, ang pinagtutuunan natin ng pansin ay ang ating mga trabaho. Although ang trabaho is just 1/3 of the day. Ilang oras ba ang binigay sa atin para magtrabaho? 8 hours. So meron pa tayong 16 hours na natitira. Hindi naman nagbabago ang oras. Pero mas madalas na pinagtutuunan natin ng pansin ang trabaho. Hindi ko sinasabing hindi ito importante. Pero gusto kong pag-isipan natin mabuti kung ano ang binibigyan natin ng halaga. Hindi lang trabaho, nandyan ang good health, nandyan ang travel and leisure. Yung iba, sasabihin nila, kasi nga, ang pinag-uusapan, pinagtutuunan ng pansin, kadalasan, physical at saka emotional. Yung iba ang sasabihin, I need to heal my inner child. Whatever that means. Yung iba, I need to address my need to belong. Ibig niya sabihin, kailangan niyang lumabas at mag-boys night out or mag-girls night out. Merong iba, kailangan kong magkaroon ng self-discovery. I need to discover myself. Ang ibig lang niyang sabihin kailangan kong magpunta ng ibang bansa. At magbabakasyon ako. Pag sobrang daming load sa buhay. Marami po sa atin na nagtapos sa college ay pinag-aralan ng Abraham Maslow's hierarchy of needs or pyramid of needs. Familiar tayo dito. Yung physiological, safety needs, yung love and belonging, self-esteem, at saka self-actualization. Thinking na itong mga sinabi dito ni Maslow ay ito lang ang pangangailangan ng tao. At ang pinakatugatog ng ating pangangailangan ay yung achievement of one's goals and potential. Isip natin na porket ma-achieve natin ang goal natin, personal goal natin sa buhay natin, okay na tayo. Naabot na natin yung pinakatuktok ng hierarchy of needs. Ang problema po sa ganitong pag-isip ay nakafocus lang ito sa physical and emotional na mga bagay. Which will only last for, gaano katagal ba ang buhay natin dito sa lupa? 60? 70 years? And so, itong mga bagay na ito na pinagtutuunan natin ng pansin ay nakafocus sa 60 to 70 year lifetime. Pero ang tanong dito, ang tanong every time, whenever we read and study Scripture, ang buhay ba ng tao ay natatapos sa 60 or 70 years? Kapag nag-a-attend tayo kapag nag-a-attend po ako ng purol, there is always a realization doon. And we are always faced with a question. Hanggang dito lang ba ang buhay? Or is there more life? And more to life. Bakit ba tayo nabubuhay in the first place?
kung ang tao ay after 60, 70 years, mamamatay lang din pala. Tapos lahat ng pinagpaguran mo, sabi nga ni Haring Solomon, either mapupunta sa wala, pag-aawayan ng iyong mga anak, o mawawala. So sabi niya, vanity of vanities. All is vanity. Sa scriptures makikita po natin na ang purpose ng tao nang siya'y lalangin ng Diyos ay mabuhay at mamahala sa lupa para sa kalwalhatian ng Diyos. Let us make man in our image according to our likeness. Sabi ng Diyos. So makatuwid tayo ang kanyang image dito sa lupa. We were supposed to reflect His glory back to Him. Ang expectation, ang purpose ng ating buhay ay luwalhatiin siya. Yun yung dahilan kung bakit tayo nilikha at nilagay dito sa mundong ito. Kaso, hindi natin ginanap ito. Imbis na ibalik ang kapurihan sa Diyos, ang sinunod ng ating unang magulang at gayon din ang kanilang anak at mga kaapu-apuhan hanggang sa dumami ang tao, ang sinunod ng tao ay ang kanyang sarili. Ang sinunod natin ay ang ating mga sarili. Nahulog tayo sa kasalanan at ang buong sangkalupaan ay sumailalim sa kabulukan. Nang magkasala ang ating unang magulang, pumasok ang kamatayan. Doon nagsimula ang kamatayan. Naging bulag rin tayo sa ating mga pangangailangang spiritual. Kaya hindi nakakagulat ngayon kung bakit araw-araw, pag tinignan po natin, ito, paghihiling tayo ng prayer request, isang bagay ang mapapansin ko, paulit-ulit, at kahit sinong pastor ang tanungin ko, ang mauuna lagi sa bibig ng mga tao ay yung pangangailangang pisikal at emosyonal. Bibihira ang tungkol sa paglago sa espiritual. Bakit? Dahil sa kasalanan. Pag tinignan natin ang kasaysayan ng tao, simula kay Adan, at yung buhay natin dito sa lupa, it is always marked with a desire to go back. Hanap tayo ng hanap sa kasiyahan ng halamanan. Yung halamanan sa Eden. Pero kung tutuusin, nawala na tayo. Naging likas kasi sa atin ang pagtanggi sa Diyos, sa ating mga kasalanan. Pilitin man natin sa pamamagitan ng ating talino at lakas at iba't ibang kakayahan. Hindi na po tayo makakabalik sapagkat pinalayas ng Diyos ang ating unang magulang at hinarangan ang daan pabalik. Walang daan pabalik. At hindi natin matutubos ang ating mga sarili. Death and darkness occupied the human soul. Ganun pa man, hindi na napili ang Diyos na parang walang pakialam. Sa umagang ito, panalangin ko po na lalo nating makilala ang Panginoong Diyos at ang kanyang biyaya na pinakita sa pamamagitan ng ministry ng kanyang anak na si Jesus. Nawa magbunso din po ito sa atin ng tamang pagsisiyasat sa ating mga sarili at pananalig sa Kanya habang tayo po ay nabubuhay sa harapan ng Diyos sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Just a brief review. We've been doing itong series na ito na Reasons Jesus Came into this World since 2021 at nandito na po tayo sa number 25. Noong December 7, tinalakay o pinag-aralan po natin ang Isaiah 61, 1-3
or yung number 23 ng ating series that Jesus came into the world to bind up broken hearts. And then on December 14, pinag-aralan natin ng John 14 verses 16 to 17 at saka Galatians 4:6 on the reason Jesus came into this world, which is to give us the spirit of adoption. Ngayon pag-aaralan naman natin itong 25th reason, which is Jesus came into the world to make us partakers of the divine nature. Sa ating passage, sumusulat po si Apostol Pedro ng liham sa kanyang mga Christian readers na inuusig. Nung time na ito, only a few years have passed since sinunog ni Nero ang Kapitolyo. At dahil dito, bakit ba sila inuusig? Dahil binunton ni Nero ang blame doon sa mga Christian. Sila daw ang sumunog sa Kapitolyo. Pero sa totoo siya. A few years earlier, siguro mga 2 years earlier, pinapatay ng imperyo si James. At saka si Apostol Pablo. So imagine this, habang sumusulat si Apostol Pedro sa kanyang mga dinidisciple, they were burdened dahil 2 years ago, pinapatay si Pastor James ng Jerusalem Church. And then, just a few months earlier, pinapatay din si Apostle Paul. So, dahan-dahan, iniisa-isa sila ng imperyo. And so, the church was going through a lot, and they were trying to make sense of the Christian life and faith. Habang they were dealing with persecution at saka yung death ng kanilang mga pastors and elders. Itong liham ni Apostol Pedro ay kanyang pangalawang liham at sa tingin niya, ito na rin ang kanyang magiging huling liham. Kapag namatay daw siya kasi, lilitaw ang mga bulaan sa kanilang kalagitnaan. Yun yung binanggit niya dito. So this letter serves as an encouragement sa mga Christians na may pinagdadaanan sa kanilang pananampalataya na manatili sa Panginoon. At the same time, babala rin po ito sa kanila na huwag magpapadala sa mga false teachers na lilitaw. Pagkatapos niya ipakilala ang kanyang sarili dito, si Apostle Peter, na siya daw ay alipin at apostol ni Jesucristo, kilalanin sila na tumanggap tulad namin na iisang pananampalataya mula sa ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo ayon sa kanyang katuwiran. Makita natin agad ang purpose ni Apostol Pedro sa kanyang greetings sa kanila. Dito sa verse 2, sabi po niya, "Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord." Ang tinutukoy ni Pedro dito na pagkakilala or knowledge, sabi dyan, ay hindi natural knowledge na yung nakukuha natin sa mga aklat natin kapag tayo po ay nag-aaral sa school. Hindi po ito natural knowledge of the natural world. Hindi rin ito tulad sa knowledge ng kung paano natin nakikilala ang ating kaibigan. Kundi ito po ay spiritual knowledge sa pamamagitan ng banal na espiritu at ang ministry ng salita. Na binubuksan niya ang ating mga mata at tainga, binabago tayo para maayos nating makita o marinig at maayos nating tanggapin ang magandang balita at tumimo ito sa ating mga puso. Dito sinasabi ni Apostol Pedro na grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of our Lord Jesus Christ. Grace and peace be multiplied to you is also the same as nais ko pong lumago kayo sa pagkakilala niyo sa Diyos at kay Jesucristo. Yun yung ibig niyang sabihin. He desires na that they grow in the faith. Even though, uulitin ko po, balikan natin yung background, even though dumadaan sila sa mga matitinding pagsubok. Why? Minsan iniisip natin, possible ba yun? Yes.
Because wala namang tumitibay sa madali. Kung puro madaling bagay ang ginagawa natin, walang lalago. Kung ang ninanais natin sa buhay ay puro madali, walang lalakas, walang titibay. And so, itong pinagdadaanan nila, itong mga pag-uusig, itong mga burdens nila, mga kalungkutan, at paghihirap, all of these contribute sa kanilang paglago. This is the perfect opportunity for them to grow in the faith. So, how is this possible? Na sa gitna ng mga matitinding pinagdadaanan ay lumalago sa pananampalataya ang mga nakakilala kay Kristo. Sabi sa verse 3, tuloy tayo. Seeing that His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness through the true knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. Ibig sabihin po ni Apostol Pedro dito, lahat ng essentials, lahat ng kailangan natin for godly living has already been given by God. Available na yon para sa ating paglago. Ginawang available ng Diyos ang lahat ng kailangan natin para tumibay tayo sa Kanya, para lumago tayo sa pananampalataya. All of this is available. What does that mean? Ibig sabihin, parang ganito yon. Sa isang baby, pag ang baby pumasok dito sa mundong ito, everything is made available para sa kanya. At binibigay yun ng parents niya sa kanya. Anong kailangan gawin ng baby? Pag binigyan siya ng kailangan bang nakasara yung bibig o kailangan niya buksan ang kanyang bibig? Bubuksan na lang niya ang kanyang bibig. Or pag dahan-dahan na lumalaki baby, kailangan lang niya abutin. All of these things, these blessings, pertaining to life and godliness has been made available already. Ibig sabihin, ang kailangan na lang ay gamitin natin. How was this made available to us para lumago tayo? Sabi ni Pedro, through the true knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. Sa mga kapatid, it is through Christ by His glory and excellence. Sa ibang translations ang ginamit by His glory and virtue. Yung iba by His glory and goodness. Itong glory and moral excellence or goodness ni Kristo ay nakita po natin displayed where? In the gospel, in His life and death. And the reason we have true knowledge is this. It is because of the good news. It is revealed doon na tayo ay tinubos, na tayo ay niligtas. Hindi dahil sa ating mga gawa, o sa ating mga kakayahan, o sa ating katalinuhan. It can never be po sa ating mga gawa. Dahil ang requirement ng ating Ama sa langit is no less than moral perfection. Wala tayo nun. Wala tayong moral perfection. At ang bawat isa sa atin ay may bahid ng kasalanan. Matitigas ang ating mga puso, matitigas din ang mga ulo. So kung tingin po natin na kaya natin na i-please ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga gawa, na at maliligtas tayo sa ating mga gawa, you are mistaken. Sa pamamagitan ni Kristo, sa Kanyang perfect and finished work, sabi diyan, tinawag tayo sa Kanya.
who called us by His own glory and excellence. Hence, through His life and death, napalapit tayo sa Diyos. Sabi nga po ng mga scholars and theologians, when you have Jesus Christ, you have everything you need. In this case, sa sinasabi dito ni Apostol Pedro, in this case, a life of grace and peace is also a life of godliness. A life of grace and peace is a life of godliness. Pag sinabing peace, may kinalaman ito sa relationship natin sa Diyos. Na hindi na kaaway ang tingin niya sa atin, hindi mga alipin, kundi kanyang mga anak. At pinakipag-isa tayo ni Kristo sa kanyang Ama. Kaya nga may kapayapaan. Which leads us to verse 4. Sabi, "For by these He has granted to us His precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust." Sinasabi ni Apostol Pedro dito na dahil sa glory and excellence ni Kristo sa kanyang buhay at kamatayan, tayo na tinawag niya sa kanyang sarili ay pinagkalooban niya ng napakadakilang pangako. Ano kaya yung purpose? Bakit daw natin kailangan itong mga pangako? Ano ba itong mga pangako? Isa-isahin natin. Anong purpose nito? Sabi niya dyan, because having escaped the corruption that is in the world by lust, He wants us to become partakers of the divine nature. Noong panahon na sinusulat ito ni Apostol Pedro, may lumalagana po na false teaching. Kaya nga sabi niya, pag dito rin sa aklat na ito, tingin ko, ito na yung pangalawang liham ko po sa inyo at may lilitaw na mga false teachers. At ang pinalalaganap nila ay ganito, na ang ating katawan at laman ay nabibilang po sa karumihan at kabulukan, habang ang ating kaluluwa daw ay sa kabanalan at para sa walang hanggan. Pag una natin pinakinggan yon, mukhang wala namang masama sa sinasabi niya o sinasabi ng mga nagtuturo. Pero ang problema sa ganitong turo ay ganito. Paniwala nila kasi na ang tanging paraan para maging immortal tayo, para mabuhay tayo sa walang hanggan, at maging kabahagi ng divine nature ng Diyos, ay sa pamamagitan po ng kamatayan. In other words, death is an escape to become God. Walang masama kung magsusuicide ka. After Christ died, may lumaganap na turo na si Kristo daw ay nag-escape. Yun yung term. Na sa kanyang kamatayan, tama yun, yung ginawa niya. Namatay siya so that He can escape into immortality. Death was an escape to become God. Death is an escape so that we can become God. Yun yung tinuturo nito. Kaya kailangan maghiwalay ang kaluluwa sa ating katawan. At kailangan ang ating kaluluwa ay bumalik sa walang hanggan. Ang tawag po dito ay dualism. At hindi ito tinuturo ng kasulatan. Although it persists sa Christianity, maririnig natin yung ibang Kristiyano na may emphasis sa ganitong bagay. Pag namatay ka, ganito, yung spirito mo, ganyan-ganyan. Yung overemphasis sa paghiwalay ng katawan at saka ng espiritu ay hindi tinuturo ng scriptures. Ito ay false teaching. God did not ordain na mabuhay tayo sa walang hanggan ng walang katawan. Uunahin ko ito. Yun ang una-una, hindi tinuturo ng scriptures at mas lalong hindi
tinalaga ng Diyos na ang tao ay mabuhay sa walang hanggan ng walang katawan. Siguro iniisip natin, Pastor, paano yung mga namatay? Babalik si Kristo. At pagbalik niya, mabubuhay muli ang tao. At hakatulan ng lahat. So yung mga namatay, bagamat sila ay kaluluwa, hindi sila magtatagal ng ganon. Pagbalik ni Kristo, hahatulan tayo lahat at haharap tayo sa Kanya, sa ating kaluluwa at laman. Tao tayo. Nilalang tayong tao. And Scripture teaches that we will have glorified bodies in the new heaven and new earth. That is our hope in the presence of Christ. Pangalawa, nilalang tayong tao at mananatili tayong tao. Ang tao ay hindi nagiging anghel. Kahit sabihin pa ng mga na in love at namatayan, I have an angel in heaven na nagbabantay sa akin. Hindi ko naman ibig sabihin na i-correct nyo yung mga namatayan. Ha? Ako hindi ako nagko-correct ng pag nag-a-attend ako ng mga burol, tapos may mga naririnig akong ganong klaseng mga pananaw, hindi ko agad kino-correct. Kasi ang bigat na nga ng pinagdadaanan, nandoon ka para mag-comfort, tapos i-correct mo pa, ang hirap nun. So, hindi ko ina-advise din sa inyo, hindi ko nire-recommend na mag-correct kayo. Baka iba ang preaching, iba po ang counseling. Ang tinuturo natin dito kung ano yung tama. Kung ano sinasabi ng scriptures, kung ano yung magiging foundation ng church, foundation ng bawat isa sa pananampalataya. Pag nag-attend ako ng burol, alam ko kung anong role ko. Part ng counseling yun. Hindi agad pwedeng i-correct. Kahit sabihin pa nila, meron akong anghel dyan. O yung iba nagsasabi, ay, naging paru-paro. Ano ang tawag nila doon? Yung malaking paru-paro na yun? Mariposa? Ay, ayan siya, oh. Kahit kating-kating na ako na i-correct, hayaan mo muna. May pagkakataon para dyan. Hindi po tayo nagiging paru-paro. Hindi rin tayo nagiging anghel. At mas lalo hindi tayo nagiging Diyos. Tao tayo. Nilalang sa larawan at wangis ng Diyos. May mga nagpapalaganap din na pag namatay tayo at marami tayong ginawang mabuti dito, pwede tayong maging tulad ni Jesucristo. Anong ibig nila sabihin? Pwede rin tayong maging Panginoon ng isa pang multiverse. Yes, may nagpapalaganap ng ganon. At isa sa mga pinakamalaking kulto yun sa mundong ito. Hindi Pilipinas lang. Mga kapatid at kaibigan, ang Diyos ay isa at nag-iisa siya. Siya ang makapangyarihang manlilikha, walang iba. So, makikita natin ngayon sa scriptures na hindi po dualism ang tinutukoy dito ni Apostol Pedro when he says yung divine nature dito. Rather, ang tinutukoy po niya ay ang pagbabago sa ating kalikasan. Dahil from sinners, we become saints. Nilinis tayo. Pinaging banal. Pinuwalang sala. Kaya nga ang tawag sa mga tagasunod ni Kristo ay mga saints in the scriptures. Hindi katulad ng kultura natin na ang saints kailangan mo munang mamatay. At kailangan kang ma-beatified bago kang ituring na banal. Hindi po. Kaya ka banal sa harapan ng Diyos
It is because siya ang gumawa. Siya ang naglinis sa'yo. Siya ang nagpawalang sala sa'yo. And therefore, hindi na tayo nabibilang sa mga masasamang gawain ng mundo at sa kabulukang naghihintay sa sangkatauhan. Iniwas niya tayo sa kahihinatnan ng sanlibutan. Ganyan po ang kagandahang loob ng Diyos. Anong batayan ng mga pagpapalang ito? Itong paglilinis, itong pagpapawalang sala, itong mga bagay na itong pagbabago mula sa pagiging makasalanan. Patungong kabanalan. Anong batayan? Kailangan may batayan. Ang batayan po ay mga pangako. Kaya napakadakila ng mga pangako ito. Sabi ni Pedro, He has granted to us His precious and magnificent promises. Itong salitang granted na ito, ayon sa mga scholar, ay nangangahulugang binigay itong mga pangako, ginanap, ng walang bayad. Kasi alam ng Diyos ang kondisyon natin. Hindi natin kayang bayaran ito. Hindi sapat ang ating buhay. Hindi tatanggapin ng Diyos ang ating alay. Kahit mamatay tayo sa kanyang harapan, hindi magiging sapat yun. Ang kailangan niya, perfection. Tayo, may bahid tayo ng kasalanan. And so, pinagkaloob niya ang mga pangakong ito kasama ang mga pagpapala ng walang hilinging kapalit sa atin. Hindi tayo siningil. And that's why it's good news. Bagamat hindi tayo siningil, hindi ibig sabihin, wala itong halaga. Magkaiba po yun. May halaga. Buhay ang hinihingi ng Diyos. Pero hindi basta kung anong buhay. Hindi yung iniisip natin, magtatrabaho ako ng ilang taon, okay na yun. Hindi ganun. Ang hinihingi ng Diyos, no less than perfection. Pero sino makakapagbigay mo? Bagamat tayo mga makasalanan na tayo ang mga masasama, hindi niya sa ating siningil ito. Itong requirement. Siningil niya ito sa kanyang anak. Yung kanyang anak na hindi nagkasala. Siya po ang tumanggap ng hatol at parusa para sa ating mga kasalanan. At ayon po yun sa pangako sa lumang tipan. Pakinggan natin ang mga pangako ito. Sabi ni Prophet Isaiah, tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito,
mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya, malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito siya ay aking pararangalan, kasama ng mga dakila. Pagkat kusang loob niya binigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at dinalangin sila'y patawarin. Dito sa pangakong ito, 3 beses na sinabi ng propeta ang tungkol sa kapatawaran para sa atin. Sa Bible, pagpaulit-ulit ang isang salita, ibig sabihin, mahalaga ito at dapat pagtuunan ng pansin. Idiniin niya na kailangan natin ng kapatawaran. Idinalangin dito, sabi diyan, na tayo'y patawarin. So, ganyan kahalaga ang ministry ng parating na tapat na lingkod noong panahon ni Isaiah. Walang pagbabago sa Israel. Sinabi rin ni Prophet Ezekiel na darating daw ang araw na bibigyan na ililinisin daw ng Diyos ang kanyang bayan at bibigyan sila ng panibagong puso at espiritu. Pakinggan natin ang pangako sa Ezekiel 36. Yung kanina sa Isaiah 53. Ngayon Ezekiel 36. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan, sapagkat ito yung panahon ng kanilang mga exile. 25. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. May pagbabagong mangyayari. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos sapagkat ayaw nga sumunod ng tao sa Diyos. Nang dumating po ang tapat na lingkod at bumaba siya, sa kanya natin narinig, sa kanyang bibig natin narinig ang mga salitang ukol sa pagbabago. Isang araw may isang kilalang guro na pumunta kay Jesus. Actually, gabi siya nang pumunta. Ayaw niya na may makakita sa kanya. At tinanong niya ang Panginoon. Sabi niya sa Panginoon sa John chapter 3. How is it possible na ang tao ay paghaharian ng Diyos? Sabi sa kanya ng Panginoong Jesus, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Uulitin ko, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang pinanganak sa laman ay laman, at ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. Itong binabanggit ng Panginoong Jesus ay hindi bautismo. Ito ang kaganapan ng pangako sa Ezekiel. Ang sinasabi ni Jesus dito, kailangan kang maging malinis. Kailangan kang linisin ng Diyos sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu. Diyos ang lahat ng gumagawa ng ito, hindi tao.
Sinabi ba dyan na para pagharian ka ng Diyos, kailangan gumawa ka ng mabuti? Hindi. Kailangan magpunta ka sa church. Hindi ko sinasabing hindi mabuti ang pagpunta sa church. Mabuti yun. Pero kung gagamitin natin ang mga mabubuting bagay para linisin tayo sa ating karumihan, that is foolishness. Sampal sa Diyos yun. Wala tayong pinagkaiba sa sanlibutan kung ganyan tayo mag-isip. Gagamitin natin ang mga mabubuting gawa. Yun ang iaalay natin sa Panginoon. Yung mga maruruming basahan. Ang tinatanggap ng Diyos ay yung gawa ng kanyang anak. At ito ang kanyang kaloob na dapat nating tinatanggap. Kaya nga tinawag itong magandang balita sapagkat ang mga bagay na ito ay batay sa pangako ng Diyos na tapat niyang ginanap sa pamamagitan ng kanyang tapat na lingkod. Elsewhere in the scriptures we are told sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos dahil sa kanya nakasasagot tayo ng Amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang pangalan po ng tapat na lingkod ay si Jesus. It is only by His name that we are saved. Siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Siya ang nagdala ng kapatawaran at paglilinis at dahil sa Kanya, kaya tayo ay binigyan ng bagong puso at pinanganak sa Espiritu. Siya ang nagdala ng pagbabago sa ating mga buhay. Yan ang good news. Simple-simple. Ngayon, paano tayo tutugon? Mga kapatid at kaibigan, wala pangako ang Scripture na kapag tayo ay nakakilala kay Kristo, ay hindi tayo magkakasakit, hindi tayo maghihirap, at hindi tayo dadaan sa mga mabibigat na pagsubok. Although may mga nagpapalaganap na ganyan. Tapos pagkatapos nun, alam mo na kung anong susunod doon. Ipapanalangin ko kayo. Kaya magbigay kayo. Sa susunod, makikita niyo, bumili na pala ng private jet. Ang tawag po doon ay prosperity gospel, which is not a gospel at all. False teaching yun. Ulitin ko, wala tayong mababasa sa scriptures na hindi tayo dadaan sa mga paghihirap at mga pagsubok sa pananampalataya. Walang pinapangako sa scriptures na magiging madali ang buhay Kristiyano. Pero kung sa tingin nyo madali ang buhay ang pananampalataya, mag-isip-isip po tayo. Bakit? No servant is greater than his master. Kung ang Panginoong Jesus ay nagbata, nagtiis, nagdusa. Kung sumusunod ka kay Kristo, at dahil sumusunod ka kay Kristo, dapat ka rin. Dapat din tayo magbata, magtiis, maghirap. Yun yung normal. No servant is greater than his master. Pero kung tingin natin, napakadali ng buhay Kristiyano, nagkakamali po tayo, mukhang nasa maling daan ka. Kapatid, namumuhay ka sa maling daan. Kapag tayo po ay nakakilala sa Panginoon, makakaranas po tayo ng kapighatian sa sanlibutan.
Kasi ayaw nila sa Panginoon. Pero ang pangako ng Panginoong Jesus, napagtagumpayan niya ang sanlibutan. Kaya may kapayapaan tayo sa pakikipag-isa sa Kanya. Ngayon, ang nais ng Scripture sa atin ay tumibay tayo, lumago tayo, mamunga tayo habang tayo ay sinusubok. Pinagkaloob na ng Diyos ang lahat, sabi ni Pedro, lahat ng bagay na nauukol sa buhay at kabanalan. And so He has already blessed us with life, with godliness. Therefore, ipakita natin. Because He has blessed us with life and godliness, therefore, ipakita natin sa ating mga gawa kung ano ang larawan ng buhay at kabanalan. At dahil inilapit tayo ni Kristo sa Diyos, mamuhay tayo bilang mga inilapit sa Diyos. Ngayong Pasko, we have reason to rejoice in the midst of trials. Iba't iba po ang pinagdadaanan natin. On an economic scale, kakaiba. Yung mga nakausap namin, sinasabi nila kakaiba ang 2025. But we have reason to rejoice nevertheless. There is still joy. Why? Your circumstances do not determine the reality that Jesus came down. And what is the reason Jesus came into this fallen world? Pag binalikan natin itong scriptures at kung ano yung sinabi ni Apostol Pedro, binago tayo. Binigyan tayo ng panibagong puso. Nilinis tayo sa ating mga kasalanan. Pinawalang sala at iningatan para manatili tayo kay Kristo hanggang sa Kanyang pagbabalik. This is what it means to be partakers of the divine nature. So, what is the reason Jesus came into the world? Jesus came into the world to make us partakers of the divine nature. Siya ang daan para maranasan natin muli ang kasiyahan sa piling ng Diyos. That is the reason we celebrate Christmas. Kasi siya ang naging daan para maranasan natin ang kasiyahan sa piling ng Diyos. Ngayon, at magpakailanman. Sa puso natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa tapat at dakilang Panginoon. Tayo na lang. O Lord, we thank you for your word. We thank you for the correction. Oftentimes, Panginoon, we drink too much from the world, thinking that this will give us life and strength and wisdom. When only the world can offer us is mere natural wisdom. And physical strength. And its empty promises that lead to corruption and death. Forgive us, O Lord, for trusting in it. Forgive us, O Lord, for thinking that if we live a good life now, then we can earn our life in heaven for eternity. But is anyone good? You have corrected us that none of us are. No, not one.
And that is why you had to promise. You had to promise your people that you would send a Savior. Because we could not save ourselves. We were bound for destruction and death. An eternity away from your presence, in torment. In eternal damnation. And that is the judgment that is due para sa mga tulad namin. For sinners like us. But in your goodness, in your grace, you made a way. You promised to send your Son to redeem us, to accept the penalty for our sins. At dahil sa Kanya, dumating ang pagbabago. Something that Adam could not purchase. But Christ, our brother in the flesh, bought with his very life. And so we are thankful, O Lord, for this new life that you have given us. Because of what Christ has given in exchange for us. His life for ours. So we can walk in newness of life. And so we praise you, dear Lord, for this work, this holy work, to save sinful man. Oh, may we never reject this, but that we would receive it with all of our hearts and minds. Cleanse us, O Lord, from our sins. And because you have redeemed us from them, because you have redeemed us and saved us, O Lord, from damnation, and so may we live as those who have been redeemed. Grant us, O Lord, to live as those who have been given and blessed with life and godliness. Not in the kind of life, Panginoon, not in the actions, not in the words of this world, not in the behavior or conduct, Panginoon, of this world that is destined for death and corruption. But that through your life-giving Spirit, so may we live according to your word. And that because you have granted us righteousness, you have declared us righteous in your sight. So we pray, O Lord, that we would live
godly lives. No longer slaves of sin, but slaves of Christ. Those who have been freed in Christ. And so we ask, O Lord, that as you preserve us, so may we persevere in the faith. As we go through trials, Panginoon, in the faith, proving that what we have received is from you. So we pray, Panginoon, na mapatunayan ito. And may we grow in grace and peace. Just as you have called us, Panginoon, in your glory and excellence. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay lalako na po tayo sa ating Ministry of Giving, our tithes and offering. Gusto natin ating mabibigyan sa James chapter 1, verses 17 to 18. Ito po ang sinasabi. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Of his own will he brought us forth with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. Tumayo po tayong lahat. Tayo po yung kumawit ng papuri sa ating Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, all praise Father, Son, and Holy Ghost. Tayo po yung manalangin. Pumuli aming Diyos sa mga salamat na sa inyo, Panginoon, nagmumula ang biyaya at pagpapahal. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong salita ng aming napakinggan. Dalangin namin na pero siya patuloy na magbago sa amin, Panginoon. Pang kami maging larawan at wangis, Panginoon sa Kristo Jesus.
Siya nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na sa lahat ng aming gagawin, ay para sa kanyang kaluluwa lahat at sa inyong kapupuhay. Wala na po. Dalangin din namin, Panginoon, sa aming pagbibigay. Na magamit namin ito nilang sa pangangailangan ng iglesia. Sa pagtulong sa aming mga kapatid ng umiyak. Magkus ay magamit namin ito sa pagpapalaganap ng inyong salita. Pagandahan ko po. Dalangin din namin, Panginoon, na sa aming pagbibigay. Kayo po ang siyang patuloy na magbigay sa amin ang pangangailangan, Panginoon, hindi lang basta physical, kundi isa lang pang spiritual. Po kami ay maging handa, Panginoon. Hanggang sa inyong maling pagbabalik. Muli, Panginoon, lahat ng ito ay tinataas namin sa inyo, Panginoon. Aming Diyos at Tagapagligtas, sa pangalan ng Jesus. At hindi po tayo nakatayo para po sa ating closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to him who is able to establish according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.